Your Apple Watch helps you track your cycle. Tugtugan sa, And your sa iPhone loob gives you ng diet bahay ah. culture, so you stay in tune with your body. Nagsisiga ako dito mga ka-journey. Dito. Uy, dito hindi nasiga dito ah. Doon sa kabila, napagsiga na rin ako doon. Malinis na lahat ng bakuran dyan. Pagsiga na ako doon sa unahan. Tapos doon sa may likod may butas doon. Siniga na. Yan, binalis ko hanggang doon sa dulo. Ayan, hindi, malinis na naman. Wala naman akong ginagawa mga ka-journey. So dito ko na lang binubuhos yung aking boring sa bahay, no? Pagdating ng hapon, ito nagsisiga tayo ng mga dahon-dahon, ganyan. Oh. 'Di ba? Ganoon naman dito sa probinsya mga ka-journey. Sa lawak ba naman ng bakura na 'to mga ka-journey Nagpa-sound sa mga bata doon, no? Oh, hani pa. Ito naman plastic na to, nakita ko lang to dito sa likod. Tapos nilabhan ko, sayang oh. Makakapal pa naman. Magagamit sa ulan-ulan ba? Yan. Meron pa nga akong hindi natapos walisin. Kailang maambo na kasi mga ka-journey. So, bukas naman. Yan, wala naman akong ibang libangan Kumbaga, ito na lang yung pinakalibangan ko mga ka-journey Yan, magsisiga-siga dito. Tapos naisipan ko mga ka-journey dito, mag-ano ako ng lambat ba? Lambat dyan. Kasi maraming tilapia dyan Yan, kung bakit umitim yan. Kasi nung nagkaroon ng tubig, siyempre si Tuyot doon banda Tuyot Doon banda Tuyot yun nung mga nakaraang, nung nagpasyal kami ni Kuya. Tapos ngayon nung nagkatubig, pumunta dito, ganyan ang kulay niya. Ano daw yan dahil nga daw sa mga damo. Palaka Ang daming yung ating camera. Napakarami isda kanina dyan nagpalutang-lutang. Mga bandang alas 3 ng hapon. Dyan. Mga alas 3 ng hapon dyan. Tatambay ako kanina dyan Ito yung pinakatambayan ko mga ka-journey pagka dating ng mga alas 3 ng hapon. Papatugtog si Linden. Habang ito yung pinakatambayan ko. Dito ako nagtatambay Ito. Lagay ako upuan dito. Kasi nasa ilalim ng puno ng mangga. Ayan. Yan. Dito ako upo-upo mga ka-journey kasarap ng buhay. Yan, dito ako paupo-upo. Habang tapos na ako nagsiga, tapos na ako nagwalis, nagsisiga-siga na ako diyan. Tambay-tambay na ako dito mga journey. Tapos silip-silip na si babaw, bandaming bunga ng bayabas. Ang hinog na yung iba. Kaya pag nahulog na naman sa zero, maingay. Ay, kinamad, ayaw ko namang umakyat din. Sana kung may panungkit. Ang taas kasi, doon sa mga tuktok yung pakataas ng puno na yan Ang daing bunga doon sa ibabaw, hinog. Kia! Kia namin sinundo ko kanina yan mga ka-journey. Sarap sa yung ganitong nature nature. Sarap sa pakiramdam. Tas ito yan sarap ng buhay. Ang ulan, hindi naman nakaulan ng natuloy, parang lang, mambun lang sandali. Tas wala na. Di ba? Kasarap ng buhay. Ayan andun yung aking gasol sa may ilalim ng lababo. Kasi itinusok ko lang yung hose niyan papunta doon sa loob. Ang tangke nandiyan sa labas. Ngayon naisipan ko pala, siyempre pag umuulan, hindi natin masasabi, pagka mabasa yan dyan, naisipan kong ipasok na lang sa loob. Lagyan ko na lang siya ng kapirasong espasyo doon siguro sa may upuan sa pinakagilid. Yung kuwan doon, may nakakanto, pwede siguro doon ko ilalagay yan. Pero nakapatong po yan. Pinatong ko po yan sa kuwan yung may tabla doon. Ayun, yun lang status natin dito journey habang kaupo, nagmuni-muni. Kasi walang ang trabaho, nakaka-boring. Tapos yung yero ko, ayan, pinasok ko na dyan sa may ilalim. Kasi nga hindi pa natin na trabaho yan. Kasi doon laging siyang nauulanan, kaya yung pinasok ko dyan. Ngayon, yung 12 kasi haba niyan, pag diretsong pa ganun, lumalagpas doon sa kabilaan dito. Ginawa ko parang in-slant kung pa ganyan. Ayun, nagkasya siya. Yan.
Tapos pinatong ko siya sa kahoy. Tinungtong ko siya sa kahoy para safe na hindi mabasa. Kung sakaling bumaha-baha man dyan, hindi siya maabot. Pero yung ulan na to, ano lang ito mga kadyo, kuwan lang ito. Parang padaan-daan lang, hindi naman talaga siya nag-uulan ng yung tuloy-tuloy na umaga maghapon, wala naman eh. Pero papabor na rin sa amin kasi hindi masyadong maputik nga dyan pag dumadaan kami. Kasi napakaputik dyan pagka yung tag-ulan, sobrang putik talaga, ang hirap. Bagaman nakakadaan naman yung motor. Kasi okay naman na yung ano ko eh, yung tapaludo ko eh. Tinaasa na ni Kuya ni Kaarman. So okay lang, kahit maulan makakadaan naman dyan, kaya lang sobrang putik talaga. Pagdating doon sa kalsada, kawawa yung motor mo, sobrang putik eh. Ayun ang ito kasi ano yan eh, yung tawag nito, mga kalamansi at saka yung tawag nito yung sampagita. Yun ang pangunahing hanap buhay kasi dito ng mga iba eh. Ayan oh, yan sampagita po yan. Sobrang napakatrabaho pala yan, yung sampagita. Sobrang alaga pala niyan. Hindi pala pwedeng pabayaan yan mga ka-journey. Laging ini-sprayhan ni tatay yung dito. Siging spray sila dyan, siging spray dyan. Tapos dinadamo kasi inaalagaan nila na ang bulaklak daw na iwag madali ng mga insekto. Kasi siyempre nga naman ang bulaklak, mababango kasi yan eh. Kaya mas matrabaho pa yan ikumpara sa ampalaya, sabi ni Kuya Mando. Sa yan, masyadong matrabaho yan. Pero yan nga lang, parang isahang kuan lang yan, taniman, parang forever na, halos. Kasi pagka tumanda ng puno, ang ginagawa nila, tinitrim nila. Pagka tubo ulit, magkakaroon na naman siya ulit ng bulaklak kasi inisprehan nila, pampabulaklak. Kaya yung puno na yan, halos, ano na yan, pang matagalan. Tignan mo yung puno sa ilalim, sobrang matanda na, pero ayan, namumulaklak pa rin. Pero matrabaho siya kung ikukumpara doon sa ampalaya, yung sabi ni Kuya Mando. Pero yun ang tanging pang hanap buhay nung doon sa kabila na yun. Mayroon pa yan doon sa may kabilang side, doon sa may katabi ng kalsada doon na dinadaanan namin. Diretso pa yan doon eh. Mayroon pang ganyan din, ganyan din. Malawak po yan, lalo doon sa kabila, marami din yan doon. Ganyan ka alaga, tinan mo, isipin mo nakabakod pa yan, tapos pinalibot, may tinanim dito sa gilid ng mga talong. Tinanim ni Tatang. Yan ang mga pangunahing hanap buhay nila dito, mga ka-journey. Dito, gusto kong magtanim dito, magtanim-tanim ng mga gulay-gulay dito sa gilid-gilid. Ang problema, may kambing tayo. Hindi obra. Uubusin lang din ng kambing yan o kaya yung mga di ko alam, basta ayun nga, kambing, pangunahin talaga. Ubusin lang din ng kambing. Kaya walang kuan, hayaan mo na. Ako. Kati ng ulo ko, gusto ko nang maligo. Tatapos ko lang kasi survey natin yung winalis ko dito mga ka-journey oh. Diba? Sobrang linis na yan papunta doon. Dito, tamo. Oh, ha. Yung siniga ko rito. Ito yung butas na to nung nagtambak kami doon sa diyan sa kusina. Dito namin hinukay yun eh. So nagsisilbing ano siya ngayon dito, compost pit. Yan. So siniga ko na rin para hindi dumami. Yan. Yung puno ng mangga doon na nagdahon ng panibago. Yan, sasakahin pa ni Kuya Mando yan lahat dyan mga ka-journey. Hindi pang alang niya natapos yan eh. Hindi pa niya nalusong talaga lahat yan. Pero may nasimulan na siya dito, pati doon sa may tabi ng kalsada. So yun, sisilipin nga natin dito kung alin na yung mga nagawa ni Kuya Mando dito. At saka ni RB, si RB. Nung nakaraan si RB ano din dyan eh, nagtratraktor din dyan eh. Uy, isda. Mandag isda o palaka. Yan o. Kasi yumabong na dito yung ano, sobrang yabong na. Nung nakaraan, pag dumaan kami dito, okay pa eh. Ngayon, sobrang yabong na eh. Ayun. Wala dito yung kalabaw ni Kuya Macho. Ay, ayun o. Doon, naggagala doon. Sus, isipin mo naman tong tatrabahoin ni Kuya Mando dito. Lahat po to mga Johnny, ay parang dito pala ang ano natrabaho nila.
Dito yata ang trabaho nila. Yun know, mayroon ng ano dun eh, may naararo na dun eh. Kalsada po po yan, yan. Daanan pa po yan. Papunta po yan ng ano, ng tong kalsada na to. Ay, yung daanan na to. Yan, papunta yan dun sa may highway. Yan. Kaya kung gusto mong maglagay ng daanan dito, o gusto mong dumaan dito papuntang highway, kung may tulay lang diyan na tagusan papunta diyan, pwede. Pero ganun din ang sumada nito kasi pag tag-ulan, maputik pa rin talaga ito. Pero ano sa tingin ko nito, itong kuan na ito medyo ano na ba, siksik na siya. Medyo siksik na ito. Pero pwede itong daanan. Maglalagay lang diyan ng tulay papunta doon. Pwede na dumaan dito patungo doon sa highway. Yan, highway na po yan diyan eh. Ayan oh. Daming sasakyan diyan. Yan, ang dami pang ano tatrabahuin ni Kuya Mando dito sa lawak niyan oh. Siya daw mag-aararo nito eh. Siya daw magta-tractor dito eh. Sabi niya eh. Grabe, lawak. Sawa talaga si Kuya Mando dito. Tingnan mo yung mga damo nagsitubo na po mga ka-journey, kaya tuwa na yung kalabaw. Kaya siyempre mayroon na silang makakain. Kasi nung mga nakaraan nito walang ganyan na damo na ganito katulad niya oh. O ang yabong na oh. May makakain yung kalabaw. Dumami na. Yan, may mga ampalayang ligaw pa rin din eh. Pareho ampalayang ligaw yata ito eh. Parang yan oh. O ibig sabihin hindi pa pala nasimulan nito. Siguro nasimulan nila yung doon palang banda. Ito igagayak pa ito. Ganun kaluwang ang kuan na to. Mga ka-journey, mga sakahan dito. Kaya swerte talaga, mayroong ang may-ari nito eh. Mas lalo pat may ano, mayroong kang kagamitan tulad nga ng traktor. Kaswerte mo dito. Kaya lang kailangan talaga medyo malakas ang katawan mo pagdating sa ganyan kasi bakbakan talaga sa ganyan trabaho mga ka-journey. Walang ano dyan, walang pahingahan dyan kapag kaya nagsimula na sila dyan. Mga mangga dito, daming dami pang hinog dun sa may ibabaw. Yun kahit wala na yan sa dahon pero may mga naiiwan pa dong mga bunga eh. Dito tayo mga journey, balik na tayo. Kumukulimlim, may konting ambon pero di naman bumubuelo, hanggang ganito lang din. Pabor na rin to sa magsasaka kasi pagka sobra daw basa yan, hirap din silang mag-araro. Hirap din daw silang mag-araro pag sobrang basa kasi yung putik nga, tapos pumupulupot pa yung mga damo-damo, kaya hirap na hirap yung blade. Ang kailangan daw niyan yung saktuhan lang. Katulad niyan, nabasa na daw yan. Tapos yan, pwede na nga daw yan anuhin eh. Kasi naarawan na naman siya ulit. Yun ang sabi ni Kuya Mando. Hindi rin pwedeng sobrang matigas, hindi rin pwedeng sobrang basa. Mas maganda pa nga daw araruhin nila yung talagang nasa tubig. Mas mabilis. Hayahay ang makina ng tsaka yung blade hindi hirap. Pero pagka yung sobrang daw yan basa, hirap din daw araruhin. Ganon pala ang siste. Palibasa nga, hindi naman natin kabisado kasi yung pagdating sa mga ganyan di maka-journey. Dito tayo. Medyo palusong lang talaga ito. Daming kuwan. Ano yan? Ibon. Kiyaw ang tawag sa amin yan eh. Kiyaw. Oh. Mga manok na sila. Hope na ba? Ning hope na. Yung mga punong sa
Ibang klase siya na pagkasaging mga ka-journey. Malalambot yung puno. Sobrang lalambot ng puno. Kasi yung doon sa may kabila, yung kay tatay doon, noong ano na, tumungo na dito yung bunga, nabali yung puno. Malambot pala ito. Hindi pala to katulad nung puno natin doon sa Mindanao na malaki na matigas talaga yung pagkapuno niya. Yung saba doon, ito ibang klaseng pagkasaging ito eh. Parang saging ano siya, parang saging ligaw. Ang dami dito, oh. Tamo naman yan. Yun nga oh, pwede ka nga dito maggawa na suman, dahon eh. Ano naman yung si Pau Pau? Miyak na naman. Why?